Okay guys, sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga possible na mangyayari kapag nagre-upload ka ng videos ni iShowSpeed. So alam ko naman karamihan sa inyo is kilala na siya, diba? At sa mga hindi nakakakilala kay iShowSpeed, siya po ay isang sikat na American streamer and YouTuber. Skip. Bro, when does this game get fucking good? So ang ginagawa niya ngayon is lumilibot siya sa iba't ibang bansa upang mag-stream or tinatawag na IRL or in real life stream. At nung nakaraan lang is bumisita siya dito sa Pilipinas. We are here in Philippines! Alright, Philippines. Let's turn up! Uwi niya kasi ito para mas tumaas ang engagement, subscribers at followers all over social media accounts niya. At kitang-kita naman natin na sobrang effective nito. Nung first day niya dito sa Pilipinas, correct me if I'm wrong, nag-gain agad siya ng 100,000 subscriber sa YouTube in just a single 3-hour stream. Oh my God, we hit 100K subs in Philippines. Yo, we gained 100K subs in 3 hours off this one stream. At nung second day, nung pauwi na siya, nag-gain siya ng 500,000 subscribers. Yo, chat, we hit 29.5 in the Philippines. That's 500,000 subs in 2 days in the Philippines. We gotta celebrate with some Jollibee's fried chicken, bro. At nangako siya na babalik siya dito sa Pilipinas. Chat, if we get the 29.5, I'm 100% coming back here. 100%. Philippines deserves 3 days, y'all. Okay, balik tayo sa main topic natin. Ano ba ang possible na mangyayari sa account mo if nagre-upload ka ng videos ni iShowSpeed? Yo, come on. Sobrang dami kasing mga creator ang mga nagre-upload ng mga videos niya. Hindi lang sa Facebook, kundi sa ibang platform tulad ni YouTube at TikTok. Philippines, y'all are f***ing crazy. Alam naman natin ang pagre-upload ay prone yan sa copyright, di ba? Pero hindi lahat ng video na nire-upload mo is bibigyan ka ng copyright. Nakadepende pa rin yan sa rights ng copyright holder, which is iShowSpeed or yung team niya. Sa YouTube kasi merong tinatawag na Content ID. Ito ay yung Automated Content Identification System para mabilis na ma-identify at ma-manage ang kanilang original content. So kapag may nagre-upload ng kanilang video or kahit clean out mo yan at nag-match ito sa creator's Content ID, makaka-receive ito ng Content ID claim. Parang ino-notify nito na si ganito ginagamit yung video mo, so automatic na makaka-receive ka ng copyright or ng other option depende sa settings ng copyright holder. Happy New Year. Meron silang tatlong option na maaring gawin. Ang first option is do nothing or walang gagawing action yung side ni Speed. Hahayaan na lang nila na i-re-upload yung mga videos niya. Second is copyright claims, which is i-claim ng side ni Speed na originally kanilang video. So maaring bigyan ka ng copyright claim nito. Pwede ka dito mag-appeal, pero ang mangyayari, it's either nahati kayo sa monetization or kukuhain nila ito 100%. Hit that sub button, hit that like button, chat. Yung third option is copyright strike, which is ito yung brutal na option na iti-take down nila yung mga videos na nire-upload ng lahat ng creators. At ang malala pa nito, baka ma-close at maban yung page mo. Pero sa tingin ko, hindi naman ito gagawin ng side ni Speed dahil kung ginawa nila itong option na to, dapat lahat ng nagre-upload is nabura lahat ng videos. Maaaring yung first option na do nothing or wala silang gagawin, okay lang sa kanila, you are free to re-upload. At yung second option, nabibigyan ka ng copyright claim. Ang safe pa rin talaga na paraan kung gusto mo talagang kumita by using other people's content is to repurpose them or bigyan ito ng transformation. Tulad ng pagbibigay ng reaction or commentary, hindi po sapat yung isasalpak mo lang yung picture mo sa sulok ng video, may chance pa rin yan na bigyan ka ng copyright claim. Tulad nitong ginagawa ko. Ginamit ko man yung video niya, in case na bigyan nila ako ng violation at nag-appeal ako, meron akong laban. Hindi tulad ng basta mo na lang ito nire-upload. Mabuti na lang na mabait yung side ni Speed dahil hindi nila tinake down yung mga re-uploaded videos. Pero kung sa ibang artist or creator, baka hindi lang videos yung i-take down sa'yo. Baka pati yung page or channel mo. Kung gawin man nila yung second option, paldo ang side ni Speed dahil kukunin nila sa'yo yung monetization. Pero
Kung do nothing, paldo tayong lahat na nagre-upload ng videos niya, di ba? Lahat tayo kikita ng malaki. Tataas pa yung engagement ng ating account. At ayan, makikita nyo naman na every upload, nagmi-million ang views. At ayun lang, I hope na meron kayong natutunan kahit konti. So kung ikaw ay nagre-upload ngayon ng videos ni Speed at wala kang natatanggap na violations or claims, isulitin mo na habang maaga pa. Alright, Philippines, let's turn up! Sharing original content. So dito pa lang sa word na original content, malinaw na malinaw dapat yung mga ina-upload nating videos or posts ay sarili nating gawa. Kasi madaming creator ang natatag as limited originality or sa YouTube tinatawag itong reuse content. Dito sa limited originality, tinitingnan ni Facebook yung buong account mo kung nag-upload ka ba ng original na content. Kapag nakita nila na nag-upload ka ng hindi sa'yo, itatag ka nila as limited originality. Wala namang problema kay Facebook kung gumamit ka ng content ng iba as long as part lang siya ng iyong content. Against din sa policies yung mga content na kinuha sa movies or other social media platform, especially kapag may mga watermarks. May kanya-kanya po silang rules about monetization tulad nitong kay Facebook. Pero kung original video nyo naman yan, for example, gusto nyo i-upload yung video nyo from TikTok papunta dito kay Facebook, meron tayong tinatawag na repurposing content or also known as content recycling. Pwede ka naman talaga mag-upload ng video galing sa iba't ibang social media platform, pero wag lahat. Dapat mo pa rin i-maintain na meron kang exclusive video para pang Facebook lang, pang YouTube, pang TikTok, at para sabihin ni Facebook na, okay, kanya din yan. Nilagay niya lang. Minsan ginagawa ko, binabago ko lang yung size ng video, music, nag-add ako ng text, binabago ko yung clips at pictures, basta lagi may changes. Pero yung nilalaman ng video is same pa rin. Sunod ay monetize authentic engagement. Dito sa part na to, I'm sure na madaming matatamaan, pero kailangan talaga nating tanggapin dahil ito yung nakalagay dito. Yan. Creator, publishers, and third-party providers can only monetize content consumed by their natural and authentic audience. Dapat nakuha mo yung mga followers mo in organic way. Meaning, hindi tayo gumamit ng boosting, lalo na sa Facebook, sobrang dami nito. Yung mga nag-offer na kailangan mo magbayad ng certain amount, kapalit ng followers, likes, at views.